Dear Kuya Poy, pakitago na lamang po ako sa pangalang Domeng, 38 years old. Aaminin ko na po agad, napakalaki ng pagkakamali ko sa asawa ko. At inuna ko na itong sabihin para pantay at malinaw na ang lahat. Kaliwat kanan po ang ginawa kong mga panloloko kay misis. Nahuli niya na ako noon, pinatawad, at akala ko ay ayos na yun. Pero Kuya Poy, lalaki ka rin. Hindi ko sinasabi na pareho tayo ng karakter o pagkakakilanlan, pero ito ang totoo. Umamin naman ako, pero hindi lahat. Dahil alam kong mas masasaktan ang asawa ko. Oo, Kuya Poy, umamin akong nagloko at nangakong hindi na uulitin pa ang nagawa kong pagkakamali. Pero heto nga, naulit pa rin. Sinubukan kong magbago ng tuluyan, pero Kuya Poy, nahulog pa rin ako sa napakalaking pagkakamali sa asawa ko. At ang ending, nahuli niya ulit ako. At heto na, ang dating ako. Bumalik na naman. Patuloy na nangangakong hindi na nga uulitin pa ang pagkakamali. Pero akala ko ay yun na ang huli. Sa pagkakataong ito, ay mukhang naapektuhan na ng matindi ang misis ko. Naalala ko, Kuya Poy, 2 buwan pa lamang siyang nanganganak noon sa aming huling baby. Mas sinunod ko pa rin ang init ng katawan. Nagawa ko ulit na magloko sa aming relasyon. Alam kong mali ito. Ilang beses ko nang napatunayan ito, Kuya Poy. Pero ginawa ko pa rin. At sa huli, nahuli pa rin. Lumipas sa mga taon, napansin ko na ang asawa ko ay nag-iba na talaga ng pagtrato rin sa akin. Yung kanyang mga tingin, napakatalim na. Minsan, sobrang higpit niya na rin sa akin, na parang nakamonitor siya sa lahat ng aking mga gagawin o pupuntahan. Sa totoo lang, natatakot na akong kumilos dahil ramdam kong parang may kakaiba na sa asawa ko. May mga pagkakataon pa ngang nasasaktan niya na rin akong pisikal. Yung tipong kahit na kagigising lamang namin sa umaga, biglan niya na lamang akong sasampalin o susuntukin. Minsan naman kinikwelyuhan niya ako nang wala naman talaga akong ginagawa na malinaw na pagkakamali. Alam kong may kasalanan at pananagutan ako, lalo na nga sa mga ginawa ko noon. Pero sa nangyayari ngayon, ang tanong ko, hanggang kailan ko ba ito dadanasin at hanggang kailan ko ba ito dapat natiisin? Ito na nga ba ang resulta ng aking pagloloko noon? Ano nga ba ang kakaiba sa asawa ko sa ngayon, Kuya Poy? Kung mabasa po ninyo ang kwento naming ito, sana ay mabigyan nyo rin ako ng payo gaya ng ibinibigay nyo sa maraming nagpapadala sa inyo ng kanilang mga kwento. Lubos na humihingi ng kapatawaran. Domeng. At napakinggan nga po natin ang kwento na ibinahagi nitong napakakulit din naman na si Domeng. Opo, talaga naman, alam nyo, gusto ko kaninang i-edit na lang yung ano niya no? O, yung kwento niya dahil biruin nyo, sinabi pa rito, Kuya Poy, lalaki ka rin. Hindi ko sinasabi na dinamay mo pa ako eh. Dinamay mo pa ako. 'Di ba? Pero alam mo, okay, Doming. Si Doming ho kasi ay paulit-ulit na lang na madaling bumigay doon sa tawag ng laman kahit na nga siya ay merong tapat na asawa. Tapat, matyaga na asawa. Bakit kanyo tapat at matyaga?
Okay? Kasi nga ho, tsinatsaga na siya ay pinatatawad. Ilang beses ha? Makailang beses po siyang pinatawad nitong kanyang asawa. Okay, pero ganito, Domeng, sa kung ano man ang pinagdaraanan ng inyong relationship sa ngayon, lagi mong tatandaan na hindi kasi biro at hindi rin mga maliliit na kasalanan yung nagawa mo ng paulit-ulit-ulit-ulit sa asawa mo. Ha? Ang nangyari sa kanya ngayon, hindi mo maitatanggi na resulta. Ha? Resulta na rin ng makailang beses mo na pagsira doon sa tiwala niya, sa kataksilan mo sa kanya. 'Di ba? Ilang beses ka pinatawad? Ilang beses ka nangako na ikaw ay hindi na uulit sa ginawa mong kasalanan sa kanya? Biruin mo, imagine, 2 months old pa lang yung baby ninyo, gumawa ka na naman ng kalokohan, nahuli ka na naman. 'Di ba? Tapos ngayon, nagtataka ka na. Nagtataka ka na kasi nga matalim na tumingin si Mrs. Ha? Masyado ka nang hinihigpitan sa mga ikinikilos mo. 'Di ba? Nagrereklamo ka na ngayon. Oo, pero ikaw naman, Domeng, alam mo na ang dahilan. Ha? Pero ang tanong hindi bakit nagkakaganyan si misis mo eh. Alam mo na yan for a fact. Obvious na obvious ang rason. Balik ka lang doon sa mga nagawa mong kasalanan, ha? Ang pinoproblema mo ngayon at ang magandang itanong sa sarili mo ay ito. Kaya mo bang samahan itong si Mrs. sa pinagdaraanan niyang yan? Kaya mo bang patunayan na yung ipinangako mo na pagbabago ay kaya mo na ring panindigan? Ha? Ilang beses mo nang sinira yung tiwala ng asawa mo, Doming? Ha? Kaya napakahirap para sa akin na ito ay basta na lamang palampasin sa ngayon pa nitong asawa mo. Natural, maninigurado yan. Baka bukas makalawa, meron ka na namang problema na iaakyat doon sa bahay ninyo. Kaya nagkakaganyan siya. Naninigurado siya. Kasi nga, hindi ka makuha doon sa approach na, sige, patatawarin kita, ayusin natin ito. Di ba mabait? Walang kahirap-hirap ang pagpapatawad sa'yo ni Mrs. Ngayon na nag-iba yung approach, natatakot ka at tila meron ng problema. Pero tingin ko, yan ang tamang approach sa'yo. Ha? Kasi nga yung mga matatalim na tingin, yung mga paghihigpit sa'yo nitong si Mrs. at yung iba pang mga pagbabago sa kanya, talagang para bang kinakalabit, parang kinukurot din yung konsensya mo. Ha? Kaya hindi ka na makakilos, hindi ka na makaporma ngayon, hindi ka na basta makalabas, hindi ka na rin basta makadiskarte kung ikaw ay nag-iisip na naman na siya ay lokohin. Ha? She must be doing the right thing. Ha? Ngayong nandyan kayo sa stage na yan. Okay, na dapat pala mas maaga-aga pa na ginawa nitong si Mrs. Diyan ka pa pala maaalarma sa ganyang klase ng komunikasyon sa'yo. Ngayon, gina-justify ba ni Kuya Poy na tama lang na ba? Sabi mo kasi medyo namimisikal na rin itong si Mrs. nakikwelyuhan ka, sinusuntok ka pagkagising ninyo sa umaga, wala ka namang ginagawa. Sabi mo nga kanina, no, dito sa liham mo, well, mali pa rin yun. Okay, mali ang mamaisikal, manakit, pero 'di ba? Meron kasi siyang hinihintay na pagbabago galing sa iyo. Baka kulang pa ang pagpapatunay mo o kulang pa yung pagbabalik ng tiwala at pagmamahal na ipinagkatiwala at ipinasakamay mo nga o pinasakamay sa iyo ng misis mo. Baka naman nandun ka pa rin sa mga dati mong gawain kung kailan makailang beses ka nga nagkamali. Talagang medyo magagalit pa rin dyan pero maaring meron pa rin duda. Yun. Eto, sabi ni Maria Lourdes Nercua, ang tingin ko na trauma at wala na talagang tiwala sa'yo ang misis mo. Ipakita mo na talagang nagbago ka na. Sana maging maayos kayo ng asawa mo. Ayan, kaya wake up call ito sa iyo, Doming. 'Di ba kasi dati yun lang yung napapansin ko
Yun lang ang naobserbahan ko dito sa liha mo. Ang bilis at ang dali mo lang makahingi ng tawad noon. Ngayong nag-iba na yung approach, mas seryoso na at baka nga yung tingin sa'yo ni Mrs. na sabi mo matalim, hindi, nakukonsensya ka na sa mga kalokohan mo, Doming. Seryoso ko lang na tinitignan nitong asawa mo, di ba? Para talagang kinakalabit na at kinukurot na nga yung kaluluwa mo. Di ba may mga ganun na tingin dahil meron kang ginawa ng masama noon. Kahit walang sabihin, yung nakatingin sa'yo, alam na meron ka kasing malalim na pinaguhugutan ng yung tingin na yon. Alam na alam mo. Okay? O, kaya wala Doming, ang sagot dito yung totoong pagbabago mo. Kailangang maramdaman niya. But then again, kailangan mo ring kausapin itong si Mrs. na hindi naman na dapat pa kayo umabot doon naman sa pisikalan. Mali pa rin ang pananakit kahit pa nga ikaw ay sabihin na natin na nasa katwiran. Kasi hindi. Hindi talaga maganda ang pananakit. Lalo niya, merong bata sa inyong bahay. Kaya sa misis mo, Doming, pagsabihan mo na siya, alam ko na merong galit, merong unresolved na pinatawad ka siguro noon pero labag sa kalooban niya. Pero sa ngayon, merong mga doubts, merong mga pagsisisi, pero hanggat maaari. Yung open line of communication, wag mawawala. Wag na kayong magpakiramdaman. Ikaw na ang lumapit, Doming, i-save mo yung relationship na meron kayo, and you need to really appreciate your wife. Okay? Sa ilang beses niyang pagpapatawad sa'yo, it's only now na nagkakaganyan siya. Na para bang laging galit sa'yo, lagi na lang inis at nakakapanakit pa, 'di ba? Dahil masakit nga yung masasakit yung mga ginawa mo sa kanya. But then again, kung talagang medyo may kakaiba na doon sa ikinikilos nga nitong asawa mo, that's the time na kailangan na natin ng intervention naman. Pwede tayong bumisita na sa counselor, sa psychologist, sa psychiatrist para din ma-address kung saan ba nanggagaling itong galit ni Mrs. Dahil alam ko naman na hindi lang naman yung mga pagloloko mo ang nag-contribute kung bakit nga siya ganyan. Maybe may mga frustrations din sa personal na buhay, sa kanyang career na gusto kayang makuha noon at ikaw pa nga yung pinili niya, yung mga ganyan. 'Di ba nagpatong-patong na 'yan. Maganda na makakuha tayo ng professional help para kay Mrs. para mas maging maayos yung proseso ng pagtutulungan natin na maayos itong relationship ninyo, Doming. Kaya sa ngayon, ang pinakamaipapayo ko sa iyo, hindi ikaw ang dapat na bumigay. Hindi ikaw ang dapat na mapagod, hindi rin ikaw ang dapat na sumuko. Sa mga pagkakataong ito, ikaw yung dapat na maging malakas sa pinagdaraanan ng misis mo at ng relationship ninyo. Pwede mong itanggi ngayon na nagbago naman na talaga ako, Kuya Poy. Hindi ko na ginagawa ang lokohin siya. Nga lang, nag-contribute pa rin yun sa kung anuman ang daladala sa isipan o daladala sa damdamin nitong misis mo sa ngayon kung bakit siya nagkakaganyan. Kaya manatili kang malakas, manatili kang matatag. Hindi kailangang ikaw ang mauna pang bumigay sa pinagdaraanan niya sa ngayon. Katulad ng inyong pangakuan, kapit kamay, nasusuungin ninyo ang problema na mga darating. Ito, may pahabol lamang na reaksyon si Joe Javison. Sabi niya, pagka ng babae ang lalaki, hindi na magbabago yan. Tandaan niyo po yan. Sa mga girls, paparamdam sa'yo na mahal ka, kunwari ng asawa mo, pero tuloy pa rin na gumagawa yan ng kalokohan. Pero ako meron naman akong mga kilala, yung talagang wala na, tumalikod na.
Hindi ko naman sinabi mga close friends ko ito ha. Sa daming beses naman na mga natanggap ko na ang inyong mga kwento at ang inyong mga storya, meron talaga yung grabe rin ang kanilang pagsisisi nang dahil sa kanilang pagloloko, sa kanilang relationship, at sila pa nga yung nagpapatotoo na wala ka talaga makukuha kapag nagloloko ka, Kuya Poy. 'Di ba? Malas. Ayan, meron pa yung nagsabi sa akin, napaka-ikli lang nung statement niya. Malas yung nambababae kapag ka ikaw ay merong relationship na. Bumigat daw yung trabaho niya, para nagkakasakit siya out of nowhere, 'di ba? O kaya may business nga raw na parang ang hirap-hirap ma-close sa mga, parang ang gulo-gulo, sabi niya, ang gulo-gulo. 'Di ba? Enjoy kung enjoy, pero parang yung ibang aspeto ng buhay para daw naging komplikado. Ayan, pag-isipan nyo po yan sa mga mag-iisip-isip na mag-chicks mamaya-maya. Baka pwede nyo pang i-cancel. Kung sakasakali. Matuto tayo sa kwentong ibinahagi nitong si Domeng. 24 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kapatid. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Boy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.